So, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. At usapang sprocket tayo sa mga pagkakataon na ito. At the same time, share ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung best sprocket set na babagay sa inyong mga motorsiklo. Mamaya, isa-isahin natin yon at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga detalye. Para kahit papano, pagka tinanong kayo ng kapwa natin riders dyan, may share nyo sa kanila at alam nyo na kung ano yung ipapaliwanag sa kanila. So, umpisa natin mga master sa tatlong dahilan at bagay kung bakit tayo magpapalit ng sprocket set. Kung gusto nating dagdag hatak or torque na tinatawag. Pangalawa naman yung top speed or dagdag dulo sa ating mga motorsiklo. At yung pangatlo naman, syempre, yung stock sprocket set natin na galing kasa yung motorsiklo natin tapos yun na talaga yung nakalagay dun sa kanya. So kapag nakapag-isip na kayo kung anong dahilan kung bakit kayo magpapalit ng sprocket set, proceed na tayo dun sa mga terms na ginagamit nila kapag magpapapalit tayo ng sprocket set natin. Bali, itong malaking sprocket na to, ito yung nakakabit sa ating gulong or tinatawag na rear sprocket. Itong maliit naman na sprocket na to, ito yung nakakabit dun sa may engine natin na tinatawag na engine sprocket. So para malaman natin yung gear ratio niya, i-divide natin tong malaking sprocket dito sa maliit na sprocket. So itong malaking sprocket na to ay 43 teeth, tapos itong maliit ay 14 teeth. Di-divide natin, 43 divided by 14 is equals to 3.7. So for short mga master, tatlong buong ikot nitong maliit na sprocket para mapaikot mo ng isang buo itong malaking sprocket. So, yan yung gear ratio na tinatawag. Proceed naman tayo mga master sa isa pang term na dapat nating tandaan. Pagka sinabing high speed sprocket, nakafocus ito sa top speed or sa dulo na tinatawag. Pagka sinabing low speed sprocket naman, nakafocus ito sa torque or dagdag arangkada. So, dapat yan tandaan mga master kasi minsan dyan nagkakaroon ng konting lituhan. Isang tip pa pala mga master, no, para malaman nyo kung high speed ba or low speed yung ikakabit nyo sa inyong mga motorsiklo. Siyempre, dapat alam nyo na yung stock sprocket set nyo. Ngayon, para malaman nyo na naka high speed sprocket kayo, dapat yung rear sprocket nyo ay mas maliit doon sa stock sprocket nyo. Kung halimbawa, ang rear sprocket nyo ay naka 43 teeth, tapos ang ipapalit nyo ay 40 teeth. So, ibig sabihin, nabawasan ng 3 ngipin yon. Kayo ay naka high speed sprocket. Tapos, sa kabilang banda naman, ang rear stock sprocket nyo ay 43 teeth. Tapos, ginawa nyong 45 teeth. So, ibig sabihin, nag-aim kayo doon para sa dagdag hatak or torque na tinatawag. Kaya, ang tawag doon ay low speed sprocket. Paalala lang mga master, no? Bago kayo magpalit ng sprocket set, dapat alam nyo yung purpose na paggagamitan nyo. So, dapat yung isaalang-alang unang-una sa lahat, yung lugar na paggagamitan nyo. Kung halimbawa, nakatira ka sa bulubunduking lugar tulad ng Antipolo, dapat ang nakaset sa'yo ay low speed sprocket set. Kasi kailangan mo ng dagdag arangkada para mas mabilis ka makaahon sa mga paahon na kalsada. Tapos, isa sa mga dapat na isaalang-alang ay yung mismong timbang natin. Tulad ko na 88 kilograms, medyo may kabigatan ako. Tapos, madalas may angkas pa ako, kundi yung nanay ko, yung girlfriend ko. So medyo may kabigatan talaga kami. Kaya dapat ang nakaset sa akin ay low speed sprocket. Kasi kailangan ko ng dagdag arangkada para hindi masyado hirap yung motor ko. Tapos pangatlong bagay na dapat mong isaalang-alang ay yung kapasidad ng makina ng motorsiklo mo. So kung hindi naman ganun kalakas yung motorsiklo mo, dapat ibabagay mo rin yung sprocket set. Kasi baka mamaya mag-set ka ng ganitong sprocket set pero yung makina ng motor mo hindi naman pala ganun kalakas or hindi sasapat para doon, bali wala rin. Instead na mas makakabuti, mas mahihirapan pa yung makina ng motor natin. Kaya dapat isinasaalang-alang natin yan at binabalanse. Pangapat na dapat nating isaalang-alang, no, yung gulong natin or yung setup ng mismong motorsiklo natin. Kung halimbawa, yung setup ng motorsiklo mo naka-rim set. Siyempre, kapag naka-rim set ka, ang ine-expect natin na gulong doon ay manipis. So, katumbas ng manipis na gulong na yun, siyempre, mas magaan yung motorsiklo natin. Kaya para ka na rin nagdagdag ng arangkada. So, katumbas nun mga master, naka low speed sprocket ka na.
So, marami pang ibang terminologies na dapat nating tandaan pagkadating sa ating sprocket set. Pagka sinabing short gearing at low gearing, nakafocus ito sa ating low speed sprocket or more on torque or arangkada. Pagka sinabi namang tall gearing at high gearing, nakafocus ito sa high speed sprocket or more on top speed or dulo. So, panghuling bagay mga master, no, isa sa pinakamaapektuhan ng pagpapalit natin ng sprocket set ay yung ating mga digital speedometer. Bali, isa yan sa pinakamaapektuhan. So, kapag halimbawa naka-digital speedometer ka, tapos nagpalit ka ng high-speed sprocket set, ang mangyayari sa inyong speedometer ay magiging delay siya. Kung halimbawa sa stock sprocket set mo naka-100 ka na, kapag naka-high-speed sprocket ka, magiging 95, 90 na lang yung iyong record sa speedometer. Tapos kapag ka naka low speed sprocket ka naman, magiging advance yung reading ng speedometer mo. So, yun yung disadvantage kapag ka naka-digital speedometer ka. Depende yun sa sprocket set na kinabit mo. Pero kung halimbawa naman yung iyong speedometer nakalagay dun sa gulong mo sa harap, kahit anong sprocket set yan, hindi magbabago yun. Kumbaga, ang nire-reading kasi nun ay yung gulong mo sa harap. Kaya wala magiging epekto yun mga master. So, yun yung mga dapat nating tandaan regarding sa sprocket set natin mga master, no? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa solidong suporta. Enjoy the ride safe. Peace, yo. Alright. Oops! Kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe ka na. Tapos click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos natin. So, yun lang. Peace, yo.